Ganito taas sa bakod lang muna. Para pasok sa budget. Ayan, medyo magulo pa. Mga gamit. Meron na siyang kasamang stool chair doon. Kaya reasonable na yung price niya. Ito ang ganda 19,500 lang. Yung bubbles sa kanila. Napakalaki din nito sa personal. So ito ay Cloud Sofa. Yung code niya. Ito baka pwede mo pa idiretso o nakapakatagilid. Ito. Yan. Yan. Babaguhin natin to lahat. Magulo. Magulo. Ngayon po mga ka-viewers, tuloy po natin yung vlog sa ating papabakod na lupa. So ngayon po mga ka-viewers, bali natin ko lang yung bayo ko at pupunta ulit kami sa lupa kasi last time napadamo na po natin yun, napalinis na natin. Bali nag-convoy na lang po kami ni Bayaw, ano na lang sila, motor. Kasi sa totoo lang, ayun po, medyo may pagka, hindi naman, kaya naman ng single car po yung daan papunta sa lupa. Ngayon po kasi sasakyan natin is, yun po, malaki na po ginagamit natin, naka pick up truck na po tayo, si Navi. Alam ko aware kayo sa history ng aking sasakyan, kaya po yan, nagkaroon na tayo ng bagong sasakyan po, no? Yung ating lupa po is medyo tagulid siya. Sexy yung daan guys. Ayun papasok tayo din sa kanto doon. So pasok tayo. Yan, pasok tayo dyan ha. Baba ko muna yung camera at kailangan ko maging alert sa pagdadrive. Guys, nandito na tayo again sa lupa. So nakipark muna ako dito sa isang neighbor natin dito. Ayan. So ito yung sasakyan natin, sabi ko medyo malaki. Kaya kailangan maging alert tayo sa pagdadrive dahil ito yung dinaanan natin. Ayan. Saktong-sakto yung isang car. So ngayon guys, nandito na rin si Bayaw kasi, ayun, i-check nila yung lupa. Pero anyway guys, nabili ko yung lupa. Empty pa to, wala pang nakabakod, as in, ganyan, ngayon nakabakod na guys. So, unti-unti talaga, ang bilis. Meron na agad talaga mga nag-start na magpatayo. Which is ako ganito yung ideal kung ipagawa. Ganitong taas sa bakod lang muna. Para pasok sa budget. Tapos, same din ang mga plano niya, tamnan ng mga halaman. Ayan, rambutan, mga ganyan. Tapos may gate. Ganyan yung papagawa muna natin. So ito guys, si Bayaw. Kuya Jeff! Ready? Hello po kuya. Yung gumawa ng bahay namin dati. Ready na? Guys, sa padamo na to ganito lang talaga, medyo maulan na yung weather kaya mabilis tumubo yung mga damo. Kumuha ka na ng metro? Meron nakalgal ko. Okay. Kompleto pala sa gamit si Kuya Jack. Magap. Sige. Yan. Fence project. Magkano kayo magagastos? Ganun lang din. Kamukha nun sa neighbor. Ito? Oo, yan o. Ganyan. Mataas na ba yan? Ito guys, lumabas na yung yung itsura. Yung sa akin kasi guys, papaluwag. Good for two na sasakyan sa harap na pwedeng pumasok. Tapos papaluwag na doon sa dulo. Ayan. So last na punta natin talagang na to. Talagang madamo pa. Pero ang bilis din tumubo ng damo kahit kakadamo lang. Guys, punta lang tayo sa puno. Makati yung damo. Silang lang din ako. Kasi nakalimutan ko maglagay ng sunblock. Ano yung Kuya Jeff? Ano yung personal survey? Moon. Okay. Sige. Yes. Personal survey tawag yan. Okay. Kailangan natin makita yan. Kasi hindi tayo pwedeng kumuha ng reference. Tulad doon. Sa may sayo doon. Oo. Pero yung doon sa may corner mo na yun, parang yun na yung na yun eh. Yung moon na. Oo, pero dito lumabas siya So, dumagdag ka pa ng konti. Okay. Yan ang susundin natin. Sige. So sa akin yun, yung nakitang moon. Ito, sa inyo lahat to. Ito, Okay. pag hatiin mo sa apat yan, yung kalahati doon, yung 1/4 doon, yung 1/4 doon, yung 1/4 Okay. dito, yung 1/4 sa'yo. Ba't dito sila nagbakot hanggang dito ng binakuran nila? Baka dati pa yan, siguro nung sinorbay, yan ang lumitaw na sukat. Okay. So sa atin yun, sure yun. Sige. Sa- Ngayon, ang gawin natin, susukatin muna natin yung area, tapos bibigyan kita ng quotation
sa materialis natin. Mm. Tapos pag nag-start na tayo, ito lang yung kailangan natin makita. Okay, So, sige. Sa reference natin to sa ano. Basta pag nakita yung owner, sure na yan na hindi tayo lalagpas sa owner. Okay, sige. So guys, kapitbahay namin mga kasaba, yan. Sige, habang nagsusukat sila guys, silong muna ako. Guys, si Bayaw naka-ready siya. Balot na balot ako, hindi kaya kailangan ko pumunta dun sa may lilim. Dahil guys, mamaya makipag-meeting naman ako sa mga tao, sa ating mga team po ng Robel Curtains and Blinds. At ayun po, nagre-ready kasi kami para sa December. Sa Burr months po kasi, ayun, para po makater namin po yung mga dapat i-cater po talaga. Ilang months ko pinag-ipunan yung para sa bakod guys. Inuna ko muna kasi talaga yung makabili ng bagong lupa. Dahil alam naman po natin yung lupa talagang tumataas po yung presyo niyan. Pero, ayun guys. Abangan nyo guys yung aming fence project ni Bayaw. So ito naman po yung update sa salon natin. So ito po, nabili po natin ito nung summer. Kompleto na po yung gamit niyan. Lahat. Pero syempre po, dahil po luma natin siya nabili, luma na rin po yung itsura niya. So nag-decide po akong ipa-renovate kay Bayaw, ipa-ayos po yung interior, and ito na po yung update. Ayan. Yung plano ko po dito, yung mga upuan, ipapa-upholstery natin ng pink. Ayan po yung mga next assignment natin. Tapos yung interior paint po, natatabangan ako sa kulay, parang matamlay. Palalagyan ko pa po ito ng accent na color pink, yung banda sa fluted panels, ayan. Papalagyan ko ng color pink yan. Tapos guys, yung nabili nating fluted panels sa City Hardware, ayan na po siya. Naidikit na po ni Bayaw yan. Maglalagay pa po tayo dyan ng mga pang-decor para syempre magmukha talagang salon. Tapos nagpalagay po ako ng partition dito para hindi po visible yung nagbabalo ng buhok. May extra storage din po tayo dito para sa mga gamot. Tapos yung TV, papalitan ko po yung bracket kasi nakafix yan na ganyan. Plano ko yung nagmo-move. Tapos guys, ito, dito na yung banlawan ng buhok. Ayan. Tapos guys, magpapagawa pa ako dito ng cabinet para marami talagang paglagyan at hindi po makalat sa loob dahil nga maliit lang po yung space gusto ko organize. Tapos guys, ayan po yung mga babaguhin natin yung mga upuan. Papa-upholstery ko ng pink. Tapos guys, bibili ako ngayon ng sofa pa. Tapos sa sliding naman or sa glass, papalagyan ko yun ng curtains natin. Ngayon guys, nandito na tayo sa KWY Furniture. Located yan dito sa Angeles, Pampanga. So yan yung address guys. Bali dito tayo titingin ng ating sofa na ilalagay para sa salon. So dito po kasi sa KWY, talagang budget friendly po yung mga presyohan po ng mga sofa. So pagka talagang naghanap ka ng budget friendly, dito maganda bumili kasi ayun nga, maganda yung mga sofa nila, gaya niyan. Tapos reasonable naman yung price. Ito mga kama. Ayan. Tapos guys, ito ang ganda 19,500 lang. Yung bubble sofa nila, maganda pang accent, panglagay sa family room. Tapos 50% discount pa yan. From original price pala siya na 39,000 ha. Ngayon 19,500, one size. Tapos guys, ayan, sa ngayon, meron na ako napili. Inaantay ko lang yung reply ng ating Bayaw. Kasi ayun, pinapacheck ko lang yung sukat dahil limited lang space kung pasok na to. Pero dapat ang bibilin ko lang is one-seater sofa. Ayan lang sana guys yung bibilin ko talaga yung one-seater. Pag leather, 5,000. Pag gamusa, 6,500. Pag ibang fabric, wool or corduroy is 8,500. Ngayon guys, ito yung gusto ng mga kapatid ko para daw mas comfy. Ito naman si 902 sofa. Ayan. Although dito guys pwede naman magpapalit ng fabric. So actually wala silang Tiffany blue na kulay. Ang plano kong ipalagay na lang is rose gold para magiging accent na lang siya na gamusa. Bali 11,500 yung presyo niya nun. So naka 50% discount din ito. Ayan. Tapos kompleto na may stool and 3 seaters na siya. Ngayon guys, habang inaantay natin yung reply ni Bayaw,
Ayan, mag-share na lang din ako sa inyo kung ano pa nga pwedeng mabili dito para may idea po kayo. So ito, Dongwang sofa. Ayan, 3 seaters. Ito leather, ang presyo is 18,500. Pag gamusa, 19,500. Pag corduroy wool, grid leather, 21,500. So nag-iiba po yung presyo niya, depende po sa fabric na gagamitin po ninyo. Tapos ito, L-shaped sofa. 13,000 ang leather, gamusa is 14,000. Tapos ito guys, so, kung malaking space nyo sa bahay, ang ganda nito. Corduroy ang kanyang fabric na nakakabit. So ang presyo nito, since corduroy siya, ay 36,000. Pero pag naka-leather, black leather is 21,700. Pag ibang kulay, 31,000 siya. Ayan. So ito po, hindi pa po kasama yung center table. Sa center table, ito yung mga pricing nila. Pag leather, 7,000. No? Tapos ito, L-shaped din to guys. Leather nila 17,500. Yung kanilang gamusa is 18,500. Yung center table naman guys, kung type ninyo, yung leather na nakikita nyong to buo na, 6,500. Ito naman guys, napakaganda ng shape po, ang cute. Napakalaki din nito sa personal. So ito ay Cloud Sofa, yung code niya. Ang presyo is 45,000 para sa gamusa. Tapos guys, included na yung throw pillow na nakikita nyo, yung iba't ibang kulay niyan. Tapos included na rin itong kanyang center table, no? Again, 45,000. Ito wool na emerald green, 16,000 siya na L-shape. Ayan. Tapos yung mga gantong accent chair nila, 9,500 yung leather. Tapos yung wool, 14,000. Ito naman yung L-shape nila na 701 sofa. So ito, corduroy yung kanyang fabric, 36,000. Pero pag leather po, 21,700. Ito naman, 901 sofa, bagay sa mga malalaki yung living area nila. Ito, ang starting price ng black leather is 31,500. Pero since yung display nila is corduroy, 51,000 siya, no? So again, yung center table hindi pa kasama ha. Ito lang po nakita yung buong sofa. Sa personal po, sobrang laki po ng sofa na ito. Talagang yung isang pa lang na pang L-shape niya, parang kama na sa laki. Yung pinakita ko sa inyo sofa guys na 902 sofa, leather yun, no? So ito wool. So ang presyo niya 13,500. Pag sinabing wool, ayan guys yung fabric, parang talagang balat ng sheep, ganon. Or balahibo pala ng sheep, sorry. Ayan. Meron din sila dito mga 2-seater sofa guys. Ayan, yung leather na ito 7,000. Tapos yung gamusa niya is 8,500. Tapos yung corduroy or wool na fabric is 10,500. Guys, ito dining table. Bali, ang presyo, hindi pa to set ha, dining table lang. 4-seater nila is 19,500. Yung 6-seater is 23,000. 8-seater is 26,000. So, ito is made from acacia. Pag binili niyo siya with top glass na, no? So, ayan. Tapos, yung kanilang mga upuan, iba-iba naman yung presyo niya. Per piece is 4,500. Tapos, nag-iiba yung presyo, depende sa fabric na gagamitin ninyo, no? Guys, baka type nyo tong kama na to, oh. Kompleto na siya. Ang kanyang code is Virgin Bed. Ang presyo nito, yung king size ha, 35,500. Tapos, yung queen size, 31,000, no? So, ayan siya. Set na yan as in, pati yung stool doon sa gilid. Without mattress to guys, pagka binili. Yung bed frame lang sa kayan, yung bench, saka yung stool sa gilid. So, sa personal guys, dahil king size to, malaki talaga siya. Tapos, marami pa silang mga bed dito na available. Ayan. Sa kanilang naman, Facebook page, KWY Furniture, pinupost po nila itong mga ginagawa nilang mga kama. Kaya, ayun, yung price list din po, nilalagay na nila doon. Kaya, pag chinek nyo yung Facebook nila, mabilis lang po ninyo malalaman yung mga presyuan ng kanilang mga in-offer dito. Actually guys, marami kayong mapipili dito kay KWY. Kompleto sila from dining set, bed frame, sofa, chair, nandito na lahat yan. Tapos guys, ito, pakita ko pa sa inyo. Kanina meron akong pinakitang dining table sa inyo na ganito. Ngayon, ito naman is center table, no? So, ang presyo niya is 8,000 and one size po siya, no? Guys, bali, ayan, na final na namin. Dapat talaga old rose pink yung ating papagawa. Pero ngayon is, nag-decide kami color cream na lang. Tapos talagyan ko na lang na Tiffany blue yung mga, natin, pillowcase or throw pillow. Ngayon, mas lighter dito. Ito na lang kasi guys, yung isa mas malaki yung lapad. Ito mas pasok to. 2-seater siya pero pang 3-seaters na yung lapad niya, no? So, Cleo sofa ito na tig 7,500. Meron na siyang kasamang stool chair doon. Kaya reasonable na yung price niya. Ayan.
Oo. Ngayon guys, 10 to 15 days darating yung order natin sa kanila. So kasi pag custom made, expect natin na may araw na may araw pa talagang aantayin kasi gagawin pa. Pero pagka talagang gusto niyo yung kulay dito sa showroom nila, nagustuhan nyo, pwede naman for pick up. Ganon. Guys, ngayon ay nandito tayo sa bilihan ng gamot para sa salon, sa gamot sa buhok. So, ang namimili niyan, yung mga kapatid ko na guys, kasi wala akong idea talaga sa gamot. Okay. Nakakatuwa pala mag-shopping pagka hindi mo budget. Hindi, joke lang, niloka kita. Kuha lang ako ha. Hakot award guys. Sige, hakot. 5 minutes. So, yun talaga mga ginagamit sa pang-salon talaga. Okay. Ngayon, foot scrub, gumagamit tayo ng gano'n. Meron sa taas, foot scrub with peppermint. Sige. Pagoda malaki, sabi na kasi. Oh, yung mga ganito talaga, pang rebanding na talaga to mga to. Yan, yung mga Mona Lisa. Maganda na pang reband yan. Mga lang yan. Affordable reband lang. Hindi talaga sila yung mga L'Oreal. Tatagal. Oh, pero gumagamit tayo yung mga L'Oreal, no? Na, Yung mga siya masiselan. pang maselan pala ang L'Oreal. Pag may budget. Alam ko, Oo. meron siyang puti doon. Pero maganda rin yung pinta ng bilin ko. Ano ba yung panlinis ng kuko? Hindi pang kulot. Sabi niya kasi malaki na, ma'am. Pangkulot? Hindi, alam ko meron siyang, meron lang nakikita Ayan, ng puti. pagoda. Nakikita na akong puti. Ang pink, baka Yes. pink lang wala. Sige. Ito na. Mm-mm. Dumaan na tayo kasi malapit din naman to sa KWY, Angeles, Pampanga dito located. Kaya, ayan, dinagdagan natin yung supply. No? Yan. Yan guys, meron tayong customer. Dala ko sa akin po. Salon. Guys, ngayon nandito tayo sa salon, no? So, bali, meron tayong customer. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, meron talaga tayong mga suki dati pa dito nung mga unang humawak sa salon. Kaya, ayan, hindi na natin problema yung mga tao. Pero ngayon, ayan, pinabago ko lang sa kanamili tayo ng mga gamit sa Japan Home Center. Ayan, hindi ko na binlag doon guys kasi bawal. Pero, ayan, inaayos ko kasi yung mga gamit unti-unti. Guys, yung mga ano natin, Bible verse dito natin nilalagay sa harap kasi gusto ni Mother, ayun nga, makikita yung mga yan. Saka nakaka-motivate kasi yung mga ano, ganyan guys. Taas mo na lang onte. Huwag mo, ayan. Sige. Sige. Oo, idiretso mo na lang siguro. Hindi, baba mo, okay naman yung kanina. Ayan, okay na yan. Ito baka pwede mo pa idiretso o nakapakatagilid. Ito, yan. Yung doing my cardio yan. Sige, wag na nga. Hindi, darating na yung bagong sofa ngayon. Papaantabi ko na lang sa inyo, no? Pag dumating tayo, tabi nyo muna yung mga dapat itabi, no? Si Ate Susie guys, siya yung ano natin, beautician dito sa shop. Tingnan ko nga. Ito guys, may pumasa naman sa binili ko. Ito ang ano ko, ang di ako nagsisi, maganda siya, oh. Malaki sa personal, bagay sa shop. Okay, color white. So, dapat talaga mapalitan yung electrical wiring ng color pink. Kailangan ko ito mapapalitan yung wiring niya. Ito ang ganda, oh. Mas bagay, di ba ate? No, bagay, no? Kaysa dito sa black. Kaya papalitan na natin to guys. Ganda na itong pink. So, kailangan na electrician pa pala dito. Oo, turn lang. Saka maganda siya sa ceiling pag nakabit na. Guys, ngayon ay share ko sa inyo kung bakit hindi natuloy yung ating pagpapabakod. Although naka-ready na yung budget, nagkataon kasi guys, yung weather talaga dito sa Pampanga is madalas yung pag-uulan. And yung bayo ko, ang advice niya, mas maganda daw magbakod yung hindi maulan para hindi daw putol-putol yung paggawa, plus hindi daw malugi sa labor, maganda daw isahang gawa na lang. Tapos, yung maganda daw sana yung talagang mahaba yung araw para, ayun nga po, continuous daw yung paggawa. Ngayon guys, kinancel ko muna yung malaking lupa, yung 605 square meters kasi nga po, pangit yung weather pero nagpagawa ko ng ibang project sa bayo ko. Ito po yung 150 square meters. So,
Ito, share ko sa inyo guys. Nagpapagawa ako ng malaking garahe. Although, pinalagyan ko na dati yon, hindi ko na sinare sa vlog. Pero guys, ayun nga. Papakita ko sa inyo na pinatibag ko na yung kubo and pinapalakihan ko. Kasi guys, kailangan ng garahe ng mga sasakyan kasi malalaki yung sasakyan. Gaya ng pick-up. Although, kasya sa bahay po namin pero nakapa-slant. Kasi mahaba siya, hindi talaga siya hindi kaya. So, wala akong choice kung hindi paayos yung dito, yung garahe sa lupa para dito na lang igagarahe yung mga sasakyan plus yung service. Ngayon guys, ito kasi yan, plano ko sana bilhin yung kabilang side, kaya lang po grabe pag kapitbahay, pag alam nilang kapitbahay ang bibili, grabe ang presyo, talagang hindi ko alam. Grabe, kaya mas maganda siguro pag bibili ka, huwag mo sasabihin na kapitbahay ang bibili mo dahil mamahalan ka nila. So, hindi ko siya nakuha guys, yan. Tapos, kinancel na yung aming pag-uusap, hindi na tinuloy. So, ito sana 300 square meters katabi ng bahay. So, ito talaga yung tinatarget kong mabili, pero hindi po talaga binigay sa atin. So, alam ko na yan pag ganun, hindi siya para sa atin. So, ito naman guys, tong isa gusto ko din kuhanin. 150, hindi rin siya binebenta kaya no choice, ipa-improve ko na lang po yung lupa ko dito sa likuran, which is yan po. Ito yung kay Bayaw. Ito guys, nag-start na siya ng home improvement service. Ito yung magiging pagawaan niya. So nag-offer siya ng window grills project, gate, fence, ceiling works plus mga cabinet po. Gumagawa si Bayaw, no? So ngayon guys, yung plano ko dito sa lupa is yan, papa-sliding gate natin to. Kasi guys, tignan yung gate natin. Ayan. Tapos, ito naman dito guys is nangangalawang na. Ayan, nangangalawang na. Plano ko papataasan ko na to guys para hindi visible yung sa loob. Plus, ito si Bayaw guys. Ayan. Busy siya na tatrabaho dito. So kung meron kayong hinahanap na plano ipa-improve sa bahay ninyo, consider nyo lang po si CJC Builders. May Facebook po siya. Pwede kayong mag-inquire lalo na kung taga Pampanga po kayo. So ngayon guys, ayan, pinapatibag na po natin yung kubo kasi kailangan ko po mag-expand. Kasi yung ating pinagawang garahe is talagang hindi kaya. Kulang pa. Marami kasing collection si mother. Yan. Pabaguhin natin to lahat. Magulo. So, ito guys, plano kong gamitin na lang to dun sa lupa, dun sa mas malaki. So, di pa papagawa tayo, papabakod tayo doon. Gagawa kasi ng kubo dun yung mga gagawa ng ating bakod. So, ito na lang yung gagamitin para hindi masayang. So, ito guys yung ating entrance. Ito, plano ko nga, gaya na sinabi ko, sliding gate. Ganon. Ngayon guys, nag-welding si Bayaw ng magiging framing ng ating garahe. So, mahaba-haba itong ginawa niya kasi mahaba guys yung lapad ng ating garahe. Talagang pinapa wall to wall ko yung laki. Kasi guys, ang dami talaga nakagarahe. Yung mga collection ni mother, nandiyan din kasi. So, ayun. So, guys, abangan nyo po yan. So, again ha, may reason kung bakit hindi ko maipakita sa inyo at hindi natutuloy yung pagpapabakod sa lupa. Siguro, hindi pa talaga napapanahon. Kasi actually, kaya isa rin kung bakit hindi pa matuloy-tuloy yung project. Kasi, ayun po, manganganak si sister. Tama po kayo nang marinig. Si sister po, di ba po, nawalan siya ng anak last year, July 28. Ngayon po, si sister is may PCOS. And noong December, we found out na pregnant siya. So, napakaganda po ng kwento, no? So, we lost someone, but si God is blessed niya talaga kami. So, July 28, nawala po anak niya. December, nabuntis siya. And August 28 po talaga dapat siya manganganak. So, pagkaalis po ng anak niya ng July 28, ang naging due date niya po is August 28. So 28, same halos, di ba po? Pero by August 25, bubuksan na po yung tiyan niya.
Ayaw niya kasi nung same na 28 dahil naaalala niya po yung anak niya, yung bunso niya. So, ayun guys, abangan nyo, i-share ko din sa inyo pag nanganak na si ate. So, yan lang po yung ganap sa mga project natin na ewan ko ba't di natutuloy guys. Tapos, lagi nyo tatandaan to bago tayo magtapos guys. Pag bibili kayo ng lupa, lalo na kung katabi nyo, huwag nyo ipapaalam na kayo kasi mamahalan nila kayo. Plus, ayun, take it or leave it nga, ganun. Pero, I believe naman guys, pag para sa'yo talaga. And, alam ko, God's plan, ibibigay niya kung sa'yo talaga yon. So again mga ka-viewers, sana may nakuha kayong idea sa vlog natin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo and God bless. Bye-bye!